Sa Radyo Inquirer 990 AM. Maganda mga discussion natin ngayon, Ma'am Marnie. Excited na naman si Elsa. Diba? Marami akong itatanong at nagugulat ako at meron na pala tayong mga ganong klaseng technology ngayon sa Pilipinas na akala ko yung mga nasa ibang bansa lang ang pwedeng mag-design, di ba? Para hindi na natin patagalin, excited ako, Ma'am. Pakilala na natin yung bisita na. By the way, si Ma'am Arnie muna nga pala. Excited talaga siya. Yes. Na-excite si Ellison. Totoo yun, Ellison. Maraming magaganda talaga tayong mga ginagawa sa Pilipinas. Buti na lang may bigat. Oo. Nat-discuss natin lahat yung latest technology, kung ano man, di ba? Inform natin sila. Ayan. Pabatiin mo rin natin ngayon si Ross. Nandito rin nga pala. What's up, Pilipinas? Si Ross Del Rosario po ito, ang inyong pambansang vlogger. Good morning po. Sige. Mamaya pag-usapan natin yung Maghihintay Ako, Manuel. Oo. Sino ba talaga si Manuel? Tsaka meron din tayong guest dito na kakaibang way of painting kasi eh. May product sila na, di ba, traditional na painting natin is oil, watercolor, di ba? Ito kakaiba eh. Okay. Bitinin muna natin. Oo, mamaya. Sige. Sige, Ma'am Marnie, pakilala mo na natin sa atin yung pakilala mo na yung bisita natin. Ito yung dahilan. Kasi marami na ako itatanong talaga. Nabitin ako kanina sa discussion natin kasi kulang lang yung oras natin para off-air, gusto kong tanongin yung buong nangyayari sa buong mundo kung paano nangyayari. Ayan, sige. Kulang sa oras eh. Sige, parang Ellison. napakarami sa kanyang, marami akong makukuha sagot sa kanya. Ayan. So, ito, Ellison, isa na naman tong sa mga projects ng PCARI, no? Yung Philippine California Advanced Research Institute. So, 8 po yun. So, nakapang-ilan na tayo? Pang-7 na. Pang-8 na to, Ma'am. Last na pala to. Yes. Hindi, pang-6 to mamaya. Pang-7 to, tapos mamaya pang-8 na. Okay. Ang galing. Napag-usapan na natin lahat. Ayan. So, kasama po natin ngayon si Dr. Louie Alarcon. Yes. Hello. Yes. Siya po ang project head ng Resilient Sensory Swarms for Smart Energy and Environment Monitoring. So, Yan. siya po ay handle niya rin po ang Microelectronics Lab ng UP Diliman. Yes. Ayan. Ano po ba sa Tagalog itong project nyo? In layman's term, para maintindihan ng mga nakikinig sa atin. Katulad ni Ross, hindi siya technical. Ako rin po, hindi naman ako masyado sa technical. Pero madalas naman ako manood ng sci-fi movies eh. Kaya medyo naiintindihan ko yan. Pwede na yan. Alam ko, di ba engineering ang Oo, course mo? easy. Easy ka eh. Easy ka naman pala eh. Ross. Kayang-kaya mo yan. Nako, magkakaunawaan ka. Oo, sa mga technical terms. Dahil si Doc Louie, gusto niyang patawag na Louie, ay, electrical engineering from UP Diliman before. Yung kanyang undergrad. Ayan. Kaya, sakto ako naman sa computer at si Ellison naman sa... kahit sa Lahat paulawakan eh. Puro Alam IT talaga tayo. Oh, yes. Matanong lang ako para at least, Pero, diba? magandang jeans mo. Ay, hi pala kay Dr. kay Doc Kuchongo de la Paz. Kay Eva Marie. Kay Eva Marie. Ayan. Sige. Tayo, simulan na natin at marami tayong tatanong. Okay, so yung resilient sensory swarms, basically yung pag sinabi natin sensor, gusto natin makakuha ng data from, let's say, an environment natin or some structures. For example, yung power system. So pag nakuha tayo ng data, well, yung traditional na ginagawa natin sa data is nagre-react tayo dun sa data. Okay. So, pag nangyari ito yung gagawin ko. Now, ang difference ng ginagawa namin ngayon is it's relatively new since paano pag maraming sensors ka. So, for example, sa power system, naglagay ka ng, hindi yung sa homes, kasi homes metering yun. We're talking about yung thousands of kilometers na malalaking high voltage na wires na basically walang pumupunta doon. So, mahirap kumuha ng data. Ng data, yes. Doon. And very harsh environment. Mainit. Delikado. Delikado. Yeah. So, gusto mong kumuha nun. And nakapag-measure ka. For example, ang current, temperature, and everything. But, kung marami kang data, marami kang historical data, actually, aside from just being able to react, kasi kung dumarating sa'yo dami-daming data, pwede mo ngayon i-model kung ano yung nangyayari. And pwede ka ngayon magkaroon ng parang, for example, meron kang transformer. Na every time naglagay ako ng transformer doon, pag ganito yung nangyayari sa mga katabi niya, pumuputok siya. So, baka, pag early on, ibig sabihin,
papunta pa lang doon yung data. Then, ay, pwede ka na mag-predict. 90% ng chance, pag wala akong ginawa, puputok yan in the next 5 hours. Kasi proven na. So, na-model mo, and Na-model, na-verify mo every time yung model. So, ano nga doon, is bigla kang nag-shift from yung reactive to yung proactive. Yung sabihin, ngayon, okay, meron akong 5 hours na window na baka pwede akong may gawin na iba para hindi mangyari yung puputok na something na gano'n. So, nakakapag-go ka from yung just gathering data to prediction. And pag mas marami yung sensor nodes mo, mas marami yung iyong density, mas marami kang data nakuha, dumalaki yung prediction time mo. Tama. So, mas marami kang pwedeng i-avoid. So, yun yung pwede mong gawin with yung ganun sensors. Tanong ko, Doc, Louie, kasi napag-usapan natin kanina, no? Yes. Kanina mas nag-discuss tayo. Yung size ng sensors, ganong kaliit para at least malaman ng mga... So, meron kami mga prototypes sa UP. We can actually build these sensors na in the order of 3 millimeters by 3 millimeters. 3 millimeters by 3 millimeters. Kumbaga sa napakaliit po nun. Mali. Diba? Para makita mo yung... Meron ba kayong ginagawa na magiging 1 millimeter to 1 millimeter? Meron bang pagkakataon na kaya ba? Ngayon kasi planar siya. So, parang flat na 3 by 3. But pag pwede ka magpatong-patong ng pwede siyang maging bilog? Pwede siyang maging cube. So, pwedeng lumiit yung dimensions. Yung second version namin, actually mas maliit. Parang 2.5 by 2.5 millimeters. So, habang nag-i-improve yung technology na na-develop, gumaganda yung... kasi na-amaze lang kanina, sabi mo, pwedeng ihalo yung sensors sa mga pintura, yun yung target. sa mga simento. If you can make it very, very small. Oo, pwede na. Kumbaga, at the same time, self-sustaining yung energy na ginagamit niya. So, yun yung isang parang perpetual siya, di ba? Yung critical energy. Technology na gusto namin i-develop. Hindi mo kinakailangan, isa ngayon ba yung mga sensors natin kinakailangan ng baterya? Most of yung sensors kailangan ng battery. Ngayon? Yeah. Paano siya papalitan? O disposable? Yeah, so yung sensors na gusto namin gawin is really, ang kailangan mo, zero maintenance. Kasi if you want to deploy billions of sensor nodes, hindi pwede nagpapalit ka ng battery every 6 months. Kasi hindi ka matatapos. Yeah. So, hindi pa nakakabit yung isa, tapos na dito sa kabila, kakabitan mo na naman, di ba? Exactly. So ngayon, ang ginagawa, paano ka mag-harvest ng energy from yung environment, heat, vibration, ambient na RF energy. So lahat yon sinusubukan namin i-harvest para walang baterya yung sensors. Pero nagawa na ba natin yon? Hindi sa sensors, nagawa na ba natin sa ibang bagay yon na harness na through vibration, yung sa environment? Nagawa na natin? Yes, meron na gumagawa nun all around the world. Kaso, yun yung normally malalaki. Malaki, paliliitin natin. Gusto natin paliitin. And yung... Kasi ang different, kaya may advantage yung pinapaliit mo, ginagawa mong integrated circuit, kasi kaya mong paliitin yung energy consumption nung electronics mo. So, sabihin, hindi ko kailangan mag-harvest ng marami. So, yung, for example, yung ginagawa namin ngayon, nasa order ng 1 microwatt. Parang ang ilaw natin, parang 5 watts, 10 watts. Ang 1 microwatt is 1 millionth of a watt. So, ibig sabihin, kung may 1 million ako na nodes na gano'n, ang consume mo lang niya is 1 watt. So, pag gano'n kaliit yung energy consumption mo, pwede ka nagiging feasible mag-harvest ng vibration. Kunyari, may naglalakad lang sa labas, enough na yon para makapag-power ng... Pero speaking of battery, kasi battery yan, di ba? Hindi, walang battery. Wala siyang battery. Ang main storage talaga niya is purely capacitor. So, okay. walang battery. Wala siyang itatapon, walang lifetime yung battery kasi nga walang battery, di ba? Walang battery. So, perpetual operation yung target talaga. Yung life cycle, no, gaano katagal ba yung isang sensor? Abot ba siya ng lifetime? Actually, pag maganda yung pakagawa ng mga electronics, that's going to be, 25 years? Ang target really is perpetual. Lifetime. Infinite life. Kung inaalagaan mo yung... Ibig sabihin yung environment, hindi siya umiinit more than, let's say, 100 degrees or 120. Or hindi siya nababasa. Or basta naka-encapsulate siya. So, pwede mo siyang ilagay... Kunyari, gusto mong... Pag nilagay mo siya sa building, mas matagal yung lifetime niya kaysa sa lifetime ng building. Okay. Pwede ba natin gawin sa tao yan pagka ma-high blood, masesense niya na
So, maraming Mabago ginagawa. atakihin man lang, di ba? Oo, ma-high blood ka, tigil ka muna, boses warning mo. ka agad. May warning, bip, 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 bip. Di ba? Atakin ka na sa puso, galit ka. Ito yung Pagkakaway ito ko, yung misis ko, minsan normal- ganyan. Anyway. Lagyan mo na sensor. Di ba? Sabi na, yung puso mo, baka atakihin kang bigla. Ito yung buong field ng biomedical electronics. Kaya, So, oo. nag-i-implant ka ng mga sensor sa brain, Mm-mm. sa heart, Mm-mm. tapos sa body area network ka. Kasi 3 millimeters, napakalit. Pwede, sa bloodstream mo, pwede siyang actually... Yeah. And yun yung nakita namin na yung technology na din-develop namin ngayon can actually be used for a lot of different applications like medicine or something like that. But yun yung sexy ngayon sa most of yung ibang universities. Nagko-concentrate talaga sila sa bio. Ano pagkakaiba niya sa nanotechnology? Oh, yun. Sabihin ko sana yun. Oo nga. So, ang nanotechnology is basically Kasi parang yung, parang maliit na eh. Konti Mas na lang maliit lang. nanotechnology na, di ba? Oo nga eh. yung transistors na ginagamit namin ngayon is pretty much nano-size. Yung Nano-size, ginagamit namin yes. na transistor, 65 nanometers yung dimensions. And we can actually go smaller. Mm-mm. So, ang nangyayari lang is, nagkakaroon ka ng interesting effects na hindi mo nakikita dun sa malalaking devices. Mhm. And, ang marami kasing potential, hindi ko nakikita yon, pwede ko palang magamit yon in some other way na maging mas efficient ito. Parang, imbis na kumakain ako ng ganitong karaming power or pwede kong mas maliit dahil may magandang effect dito sa nanotechnology. Pag imbis na maraming layers ng atom, isang layer lang ng atom, iba yung characteristics niya. So, pwede kong ma-exploit yung characteristics na yon to do something better. And one of yung pwede mong exploit doon is pwede ka talaga magawa ng very, very small devices na dati kailangan mo ng 100 hard disk. Pwede mong ilagay sa parang isang hard disk. Kasi mas dense na siya. Yung technology na yan, yung sensors, ano pa yung mga pwede nating paggamitan na pakinabang sa mga Pilipino? So, one is environment. Pwede ba sa kitchen yan? So, ngayon, right now, marami ng sensors available specifically for building. Pero ganyan kaliit, for Louie, mga saan ka talaga pwede apply ngayon na kailangan ng tao? Kasi, Weather. Pwedeng weather. Yung environment monitoring. environment Paano monitoring. So, for example, pwede ka mag-deploy ng air quality sensors. Na at least pwede mo Polluted malaman or hindi. kung kunyari, diba, sa loob ng UP, meron air quality sensors. Tapos, gusto ko bang mag-jogging ngayon? Or mamaya na lang ako mag-jogging? Or, for example, Galing, no? for coastal, kaya sa tubig. Kasi pwede kong gawin yung mga maglagay ka ng... Sabi mo pwedeng itapon lang sa tubig, di ba? Kaya niya So, magde-deploy na hindi siya mag-short circuit. kasi kung naka-encapsulate siya, maliit siya eh. Pwede mo siya ipasok okay. sa isang Waterproof. maliit na parang Cable plastic. lang Na, plastic. oo. So, pwede mo ma-detect kung, ano ba yung flow ng tubig? Magka-high tide ba, maglo-low tide? Or Saka yung oxygen level, kaya. ano yung oxygen levels, ano yung nitrogen levels, ano yung kung may potentially, kung may red tide. Depende kung gaano kaganda yung sensor na may lalagay mo doon. Mahal ba? Yung sensors is nag-vary na range. So, may mga sensors na mura. Yung sa'yo, yung 3 millimeters, magkano? Yung sensor doon is purely para sa current, electric current, tsaka temperature. Yung temperature, kaya namin ilagay on chip. So, kaya niya mag-measure ng temperature doon. Yung sa current, meron ka lang current transformer. Basically, isang maliit na wire na electromagnetic induction lang. Tingnan mo kung ano yung nagiging itsura ng current. Tapos kino-convert mo yun to some data na pwede mong sabihin, okay, yung current na to is mataas or ganitong value. O yung current na to is mababa. Okay. So, naka-sense ka nun. Grabe, no? Ang different sa ginagawa natin and sa ginagawa ko niya sa biomed, mas stringent yung ginagawa natin compared to biomed. Kasi for environmental sensors, kailangan buhay yung sensor mo from let's say 0 degrees Celsius to mga 120 degrees Celsius. Kaya ba yun? Yun yung ginagawa namin. Yun actually malaking challenge din yun. Isa sa mga technologies na develop. How can you make this work even at extreme temperature ranges? As opposed to bio, ang bio, dinidesign mo lang siya for body temperature. 36, 37, 38, 39, 40. So, mas madali yun. Ang ginagawa natin actually, mas malaking range. Kaya yung technology natin nagagawa nito, is actually mas marami rin siyang pwede mo lagay sa roads. Yes, Na, for example, marami kang sensor sa roads.
tapos may mga communication ka sa kotse, pwedeng magsa-stop pa lang, pwedeng sinasabi na ng road dun sa kotse na, oops, stoplight, tigil ka na. Or pag ma-detect nung road na may tumatawid, pwedeng nag-flash na siya na, uy, may tumatawid, bagalan mo. Or Kaya ba heat sensor niyan, yung sa body temperature? pwede. Kaya? Kasi temperature sensor is yun yung isa sa pinakamadali at pinakamurang gawin. Okay. Temperature. Kasi meron di ba ginamit yung sa ano? Yung ginamit ng NASA do sa Nepal, yung Finder na nabasa ko. Pwede ba nating apply yan sensor na yan in case of mga ganun mga disaster? Yeah, so ang idea is kung maraming sensors. So kunyari, very dense, every few meters meron. Ngayon, makita mo na, okay, pag tinignan ko yung data, dito sa sensors na to malamig, but dito sa tabi ng sensor nito may mainit. So somehow, may nag-cause nung Init. heat doon. So, pwede mong infer na, okay, kung gumagalaw ba yung heat na yun, baka tao yun. Yes. Or kung biglang dumadami, or baka ibang, or pag biglang pataas na, baka may nasusunog na doon. So, marami kang pwedeng gawin if you have a lot of ditong data na to. And yung key para magawa mo yon is kailangan mo yung talagang kailangan nag-harvest ka ng energy, walang battery, zero maintenance. Okay. Nakuha na natin yung yung sensor, di ba? Ano yung gamit natin na technology para basahin naman natin yung mga datas na yan? Yung ordinaryong computer ba? Pwede ba sa iPhone, sa tablet, or okay na kailangan napakalaking computer na room para i-process yung data na yan? So, yun yung isang component din ng gusto namin gawin. Ito yung tinatawag na swarm. Okay. Kasi ngayon meron kang infrastructure na ang dami-daming sensors. Yep. Yung next challenge is, ang daming data nun. Yes. Paano mo kukunin yun? And paano mo ilalabas? So, one is yung ginagawa namin on networks is paano maging efficient yun. The second is, yung gusto mo is naka-interface yung network mo to, let's say, some other, kanya sa internet. So, hindi mo kailangan iPhone, but mailagay mo lang sa internet yung data, pwede ka lang may website na nag-update kung ano yung laman ng sensors. Yun, relatively easy yun. Yung mas challenging na part is, meron ka ang dami-daming data, paano mo i-interpret yung data? Yes. So, dito pumapasok yung data mining, analytics. data analytics. So, and biglang dumadami yung opportunities. Kasi for example, meron ka power line, tapos may sensor ka. Measure mo yung power line. Kaso kung marami siya, every time na, kasi sensitive every time na may dumaan na kotse sa ilalim ng power line, nagkakaroon ng glitch yung power line. Yes. Kasi may electromagnetic induction doon. So pag minine mo ng maayos yon, actually, pag naglagay mo sa sensor, sa power line, actually, pwede kong ma-infer yung ano yung traffic, for example, dun sa area na yon. So pwede ko siya maging parang isama sa traffic monitoring system. Ang Galing, galing talaga. Alam, mga kailan natin ma-implement yan? Well, normally, yung inisip namin is, lahat ng mga ganitong type ng project is Pero yung sensor mismo ba, ready na? Yung sensor node na meron temperature at current sensor, meron na sa UP. Tinetest na ng mga estudyante ko yun. Tinetest, as in proven na gumagana? O nasa test phase pa lang tayo? Tinetest natin. So, bumalik na yung mga IC. Nandyan na. Okay. Ang problema lang is para matest, matagal yung testing. Kasi, sabi nga, yung 10 to IC ba, 15 galing pa ng years. Berkeley ba? Ngayon nagpapagawa tayo ng IC sa France. Sa France. So, imported pala. Kasi yun yung pinakamura. Wala tayo rito. Saka 10 to 15 years ang testing. Hindi naman testing, but yung development. Development. Yeah, oo. But yung testing is normally takes around maybe 3-4 months. Yes, Kasi yan yung mga basis ng thesis ng mga estudyante. So, kailangan lang makita na yung ginawa ko ba is robust with temperature. Titest nila lahat ng temperature. Titignan nila kung maandar. Kailangan nila statistical. Sa ngayon ba, anong highest temperature na kaya niyan? Naka-design ito for 100 degrees. Boiling water, kaya? Oo. So, yun yung... Galing. But, pwede pa actually mag-extend. Kasi pag may mga technologies na kaya mga 300, 400, 500, 600 degrees. Depende na lang sa coating nung ano. Depende kung anong electronics yung ginagamit, kung anong semiconductor yung ginagamit. Okay. So, ito, purely silicon. So, medyo hanggang mga 100 plus. Pero Galing, kung silicon carbide, pwedeng mga 600 yun. Mas mahal na technology yun. Mas mahal na technology. Doc Lou, yung tanong ko, sabi mo kanina, di ba, kailangan interpret yung data. Sino yung nag-interpret nito? Sabi mo, estudyante or So, yung scientist actual or... interpretation,
gusto mo, automated yon. Computer. Sa computer Learning. din. Learning Gusto mo, analytics. meron kang, let's say, machine learning nga na, or AI, or... Ano, Watson? Potentially for something na to crunch numbers, kasi Yes. ang equivalent niya is kung meron kang gustong hanapin, kasi ang dami-daming data, needle in a haystack talaga siya. Diba? So, kunya meron ka 1 billion na nodes, paano ko ma-make sense Yes. lahat ng information na pupunta sa akin? Isang component yun ng project. Paano mo i-interpret yun? For now, kasi... Kasama na ba yun? Kasama na yeah. doon sa 70 million na budget? Yes, dine-explore yun. So, paano mo interpret, kunyari, kasi depends sa application. Kaya power, iba yung interpretation mo. Sino gumagawa ng algorithm? Tayo ba? Or Tayo meron tayong mga people in signal processing sa UP. And yun ibang project na yon or magkasama? May magkasama. May isang lab sa UP na signal processing na gano'n. And nile-leverage din natin talaga yung alam ng mga taga Berkeley kasi meron din sila mga expertise. And ang maganda dun sa partnership na to is individually, tayo tsaka sila, pwede natin gawin ito separately. Pero ang tagal. Ang pinaka-advantage na ginagawa natin to na partners, kaya natin i-reduce yung time para ma-develop ito lahat by, kunyari, half. Imbis na maghihintay ka ng 30 years, kaya ba natin babayan 15 years? And kung meron pa tayong gawin, pwede ba natin ibabayan to 10 years? And lahat naman yun dependent kung ganong karaming resources na kaya mong i-allocate, ganong karaming tao na meron ka. Tsaka nga, depende daw sa application, ano? So, yung bilis nun. Alam mo, kanina pa na-amaze na ako, kaya nag-i-imagine na ako eh. Diba? So, dugtong-dugtong pala to. Ang maganda dyan, ma'am, na tanong is, di okay na tayo sa sensors, di ba? Sigurado magkakaroon ng pikari sa susunod uli. Ano yung susunod na project mo? Yan yung for example, kaya ba natin gawing, kunyari, meron kang, actually, pinag-isipan na namin ngayon. Meron kang sensor ngayon gumawa ka for power. Okay. Yeah. Tapos meron kang sensor na gumawa ka for water quality. Tapos may sensor na gumawa ka for air quality. So on. Ngayon, ang traditional thinking is, hiwa-hiwalay na sensor networks yun. Actually, ang important thing is, kaya ba natin gumawa ng sistema na kaya kong ma-access lahat nung sensor networks na yun. Tapos, dahil, kunyari, totally separate yung data na nakukuha, hindi ko maiisip kung ano yung pwede kong gawin doon. So, gagayahin natin yung, anong ginagawa nung, for example, sa mga cellphones, gumagawa ng mga applications yung mga tao. So, bibigyan mo ng layer ngayon, nandito lahat ng sensors mo sa ilalim, gagawa ka ng layer na pwedeng magsulat ng mga applications yung mga tao. Parang open graph ng Facebook. Para maging open yung system. Open yung data. Oo. So, para may platform ka para i-develop lahat ng mga developers na doon. And kung meron kang, so both yung sa developer side, tsaka gumagawa ng sensor network. So, gumawa ako ng sensor network sa power. Ikaw gumawa ka sa air quality. Gagawa ko ng app na sabihin na dahil sa power mo, lumalala yung air quality natin. Kaya mo i-correlate dun sa emissions ng plant mo. So, pwede kang gawin, may pwede kang gawin something or water quality and air quality. So, ano ba yung kaya mong i-develop na app doon? Kasi, yun, maraming depende sa application, depende sa location. Kunyari, umuulan dito, tapos every time umuulan, nagkakaroon ng water quality problem. So, nare-relate mo yun. So, pwede kang gumawa ng something na yun yung na-explore. Ang galing. Ang galing, di ba? Alam mo, sunod dapat nating guest yung sa Signal Processing Lab kasi nandun ang kanilang mga data, yung lab na, diba, no? Tsaka, parang nakaka-excite gumawa ng program base dun sa mga data na na-generate ng sensors. Proud naman ako na meron na pala tayong ganyang klaseng technology na nagagawa ng mga Pilipino, no? Hindi ko alam na nagdi-design na umabot tayo sa pagdi-design ng IC na ganung kaliit, ha. At least siguro hindi lahat ng Pilipino alam niya na meron tayo, no? We started yung IC design program natin 1986. 1986. Pero konti lang nakakaalam. I think yun. Meron kailangan ng mga issues na i-resolve. Secret, confidential muna bago ilabas. No, for us. Naman. Actually, may website kami na nandun lahat ng nagawa namin before. So, kulang lang sa information dissemination. Hindi kasi masyado kasi tayong nafo-focus sa telenovela, Korean novela. Entertainment.
Buti nga, meron tayong radyong ganito na papag-usapan Buti na natin. lang. Puro Manny Pacquiao ba? Oh, Tsaka Aisha's Yung Got Talent. Buti na lang, may Pikari. Alam mo, ang galing ng Pikari. I salute the Pikari Oo, people. di ba? Kahit Kasi na napakalaki ng dugtong project pala na to. 1.6, sulit, kulang pa nga, sa totoo lang eh. Kulang pa yung budget eh. Ang gusto ko nga sana mangyari, hindi lang yung, di ba tayo, sikat tayo, entertainment, sports. Sana naman kahit Sa sa technology, engineering, engineering, Actually, makilala yun yung rin gusto tayo. namin. Yun talaga Kaya yung target. yun ang mission, ng goal nung kanyang Oo, film. ng film. Ang ganda nga, nung inimagine Very ka. promising, ma'am, eh, no? Oo. Parang, hindi sila talaga matatapos sa 3 millimeters. Aabot silang 1. Siguro pagka 1 paliliitin pa nila. Hindi talaga sila titigil, no? Kung ano pa yung mga magagawa doon sa technology na dinidevelop nila. As long as nakapag-imagine yung mga Yes. estudyante. Oo. And Oo. yun yung Totoo. pinakapuhunan namin. Yung imagination. Kailangan nag-start ka lagi ng imagination. Hindi pwede Favorite tumigil. Louie, yan. hindi ka ba mag-abroad tapos di ka na bumalik sa Pilipinas? Tababalik. Bumalik nga si Louie. Hindi, ibig sabihin yung, Dahil na siya yung, doon. yung baka mamaya i-pirate ka nung mga malalaking Pirate companies. ulit. Ng malalaking companies, hindi naman. Hindi. Wala pa namang offer. Hindi, alam Wala mo, naman. Okay. Pasalamat naman tayo. Ayun ang isang kinakabahan ko eh. Baka yung mga kasing gagaling natin na kasing gagaling ni Louie, di ba? Biglang mawawala sa Pilipinas dahil papirate siyempre ng mga Intel, mga Alam tipong mo, ganyan. alam mo, ang energy ni Louie, ang nakiki-energy, no? Oo. Alam, ang source niyan, actually sa mga bata, Oo. sa Hope. Pag nakikita niya na, yun na nga, pag Palakpakan naman nag-i-imagine- natin. Yes! Pag nag-i-imagine pa ang mga bata, Oo. at meron pa silang natututunan at dapat matutunan, yun ang source ng mga teachers, yung inspiration. Kaya hindi talaga sila aalis. Siguro Basta tinitignan yun ni ang- Louie na pagka tumingin siya sa banda rito, yung technology ng ibang bansa, ganito. Pagtingin sa Pilipinas, ganito. Napakalayo pa ng biyabiyahin Pero natin. kaya, dapat kaya. Pero, to start Hahabol. naman yun dun sa first step. Eh. Oo. Hindi magko-close yung gap na yun hanggang wala kang gawin. Pero sana, Doc, i-advertise nyo, i-market nyo talaga ng gusto para mas marami magkaroon ng interest. Kaya nga, Yeah, so, actually, yun yes. yung acknowledging yung weak point namin. Tsaka na yun. baka mas marami pang maging sponsor or dito, magko-contribute para sa Yes. project ninyo. Alam mo, Ross, kaya nandyan ang vlogging. Sana nga sa vlogging, marami din sana tayong mga vloggers na more on into technology. Yung deep Oo nga. technology, kasi minsan, Kasi sinusulat ano lang namin, eh, madalas puro mga retail products, puro mga events, concerts. Dapat ma-interview mo sila ng Dapat- di ba? Punta mo Oo sa nga UP. eh. Ang Pero mga students. Yeah, pero dapat pag nag-vlog conference kayo, ang mga vloggers din, more into technology. Oo. Technology So, din. Para at least makaka-relate. makaka-relate, di ba? Nagsulat. para makaka-relate Yes. talaga, di ba? Tsaka naiintindihan nila yung tinuturo nila. Collaboration talaga to. Sige, no? ma'am. Kapos na tayo sa oras. Pero And ay saya. Thank babalik tayo ulit. Marami akong pagsasama-samahin na mga leaders ng Pekari. Yes, One, isa doon si Doc Louie. Tsaka Kasi yung napaka-interesting data Excited ako dun sa data. Kung saan-saan Nung mga pa. na-produce. Oo. Anyway. Di ba? Baka sa susunod, na pagbisita uli ni nahahalo na sa pintura yung sensor. Hindi, sinabi niya Nakabaon na sa walls. Hindi, na ano. pwede mo halo sa pintura, tapos papahid mo, tapos malalaman mo na lang kung ano yung temperature ng buong kwarto mo. Yun yung target for buildings. Kasi pwede mong pag nilagay mo sa pintura, pwede mong ma-determine kung gumagalaw ba yung wall, nagka-crack na So, ba parang- Yun, saka siguro pwede natin kung gaano katibay yung wall, no? Kung ihahalo sa simento, no? And Parang makita mo smart kung may building. naglalakad tapos biglang masyadong malaki yung vibration ng wall, baka mali yung pagka-design ng building. Oh, galing, no? So, Okay susubok, ba? ang gusto Ang mong galing mangyari ah. is before mangyari yung event, Oo. Oo. kailangan, mahulog Ma-predict muna na yung natin. building. Oo. Alam mo, ang daming magagawa pala nito from the sensor. Tapos ang dami ng Pwede siguro research yan, no? na Ibaon sa pwede ilalim gawin. na ilalim, parang alam mo, kailan Lilindol. lilindol. Mas mahirap na problem. Bakit? Di ba, Pat? Kasi malalim. Masyado, malalim talaga. Malalim. Hindi na makukuha Yung fault kasi, malalim eh. Hindi na makukuha yung signal. Di ba? Oh, Para ma-detect mo kung Hindi ko sinasabi impossible, sinabi ko lang hard. Oo. Yes. Pero at least di niya sinabi imposible, di ba? No, pero actually, yun yung Kung gusto natin magtitilt mga yun, problem. kung magtitilt yun, di ba, bago pa lang mabibigyan na kagad tayo ng gumagalaw. May vibration na ganun. Ang mga tinitignan nila dati is paano pa naghulog ka ng sensor sa, let's say, sa volcano, tapos dun sa lava, sa ilalim ng earth, dun sa, Oo. nagko-convect, umiikot-ikot. So, kaya mo bang mapredict kung saan pupunta yung lava? Mhm. And Oh, based tama. on yon or magma,
kaya mo bang ma-predict kung kailan gagalaw yung mga plates? Oo. But ang problema is, ang lalaki ng plates. As in, mas malaki pa sa Pilipinas yung mga plates. Patong-patong, sobrang daming sensors. And yun talaga yung papunta. I mean, Oo. kung kaya natin gumawa ngayon ng billions, yun yung ini-imagine natin, kaya ba natin gumawa ng trillions, Oo. quadrillions? Paano, Yung kaya gastos ba natin gumawa ng sensor sa buong Pwede rin ba planeta? sa ano yan? Sa bagyo, ilabas yung sensors na yan bago Oo, parang pwede. papasok. Kung meron ka nga sa tubig, Oo, di ba? both Hindi, sa ulap. Babagsak. Sa Ulap. ulap? Paano siya kapit Kung sa ulap? air, Lumulutang. meron naka-imagine na pwede kang maglagay Kasi ng minapanood ko mga sa Twin Twister, balloons in case or- Steven Spielberg, yung Twister, di ba? Naglagay sila ng naglagay sensor. nila ng sensor na hinigop nung... Inigup nung ano. Ito, maliit eh. Yung sigurado, hindi na kinakailangan higupin ng ano. Parang alikabok na lang yan eh. Yung may challenges, pero again, kung ma-imagine mo, most likely kaya mong gawin. Okay. Sige, Kaya ma'am. nga eh. Balik tayo, magbe-break lang tayo. Thank you. Any parting words, Louie? Well, thank you very much dun sa opportunity na to. And hopefully, we can get... If anyone's interested, may website kami. Oh, yes. Yung www.up-microlab.org. So, nandun lahat ng mga projects, nandun lahat ng ginagawa namin, and if you want to get in touch, you want to learn something, you want, to apply for grad studies, just Yun na nga. Oo. contact us, and we'll be happy to talk to you. Oh my Wala ba kayong mga events Galing. na ginagawa? mga conferences. So Mga far, conferences, meron mga ina-arrange yung department na, institute namin na conferences. And nandun din, ano yung mga schedules on... Na mga open ba sa conference. public Okay. para... Most of yung may mga lectures every so often na open to the public, yes. Okay, thank Oh, you. Louie, thank you. Oo, Lahat Thank you. posible. Ang galing. Di ba? Nag-i-imagine ako kanina pa habang Oo. nagsasalita ka, ang dami ng pwedeng magawa. Di ba? Correct. Ang dami nating kulang lang talaga sa oras eh kasi marami pa tayong interview, di ba? At maraming salamat Doc. Thank you. Sa uulitin din at wag ka madadala at marami kaming Sabi. Ayan. Sige, magbabalik lang po ang gigatin. Ang oras po natin 10:30. For the Philippines, Hindi naman Hotel pick up yung Sogo is the brand, hotel chain of choice for travelers and balikbayans. Affordable, safe, and complete with amenities, unlike other provincial hotels. Now you have somewhere comfortable to stay anywhere in Metro Manila or even when you visit your favorite province. Mga araw-araw na pangangailangan, mga balitang may pakinabang, mas madali nang malaman, libre sa isang basahan. Patunay lang na the best things in life are libre. Makukuha ang #1 free newspaper araw-araw sa lahat ng MRT at LRT1 and 2 stations. Inquirer Libre. Nagbabagang mga balita, bonggang-bonggang showbiz chika at intriga, may init na balitang pampalakasan, walang takot na opinyon at punto, sandamakmak na tips at payo, bagong impormasyon at nakalilibang na kwento, lamang makabuluhan at kapupulutan ng aral at kaalaman. Araw-araw na hatid sa inyo ng bandera, ang dyaryung hitik sa balita, buenas at chika, bili na! Ano na ba ang laman ng mga balita? Ano na ang latest chika? Ano ba ang trending ngayon? Gumising ng masigla at masaya kasama ang inyong morning angel na si Brenda Arcangel at Ben Macaranas. Inquirer Breakfast Club. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6 ng umaga dito sa Radyo Inquirer 990 AM. Yes, welcome po sa Vigatin Radio dito sa Radyo Inquirer. Thank you, Doc. Sa ulitin ha. Salamat. Ay, naku Arnie. Talaga ang galing, di ba? Ang galing-galing ng discussion natin. Kulang lang talaga sa oras. O ngayon ba, Ellison? Di ba? May pag-asa ang bayan. May pag-asa, di ba? Kaya sabi ko, mahirap ba mag-aral yan, Doc? Gusto ko mag-aral. Di ba? Pero marami kang magagawa. Pwedeng hindi na doon. Yung output nila. Yung Sige. data nila. Ang gandang pag-aralan nun. Sige. Meron pa tayo isang guest, ma'am. Nasa phone touch lang, no? Si Tina Amper ng Geeks on the Beach. Hello, hi Tina. Good morning. Tina, good Hi, morning. good morning. Hello, Ann, tsaka Ellison. Yes. Nasaan ka, ma'am? Nasa Cebu po. Nasa Cebu. O, sige. Malapit na yung event natin, ha? Oo nga, good morning sa lahat ng nakikinig dyan around the Philippines, around the world, sa internet, kung saan kayo. Okay. Yes, Sige. sa August Invite mo po, naman sila August kung ano yung 20. mangyayari sa Geek on the Beach sa Boracay. Okay, so Geeks on a Beach, Ellison, nagpunta ka last year, sa yon.
Oo, naman Why don't pupunta you tell ako. the folks kung... no. Last year you were there. Yeah. So, anong impression mo? I'm gonna turn back the question to you. Wala akong masabi. Baw na baw ako sa'yo, di ba? Ni-email kita, sabi ko, napakagaling, napakalaking event, pero napakagaling at maraming nagpunta. Almost 1,000, di ba? So, lahat, mga 500, 400, 500. 400, 500, So, Kasi sa dami ng tao, na para akong napakarami talaga nung nakita ko. Ang galing. Di ba? Nagkatutak, nag-overflow tayo kasi yung limitation natin, yung capacity. Ng venue. Tapos nag-over. Siguradong nag-over yan. Mm. So, sa lahat ng nakikinig, Geeks on the Beach po ay isang conference, international conference yan. It's going to be held sa Boracay Island this time. Diba? Mas maganda yung beach, mas malaki yung beach, yung ibig sabihin. And then, we will feature the tech and startup leaders sa Philippines. Tsaka meron din tayong mga bisita galing sa abroad, sa Singapore, sa Malaysia, sa Thailand, sa Silicon Valley, meron pang sa China. So, yung mga frequent guests mo dyan, sila Earl Valencia, sa Smart, sa Idea Space, si Minette Navarrete sa Kickstart. So, pupunta doon lahat ng tao. Yung mga startups na nakikinig nyo, you've heard about before, like si Paul Rivera sa Caliber, si Steve Jagger sa Payroll Hero. Tapos yung mga bagong young, bago, natin. Sila Jandang, pupunta mga yata. bago. Ang Zip Match. Sino? Jandang. Zipmas, nandun yung, we're Chow. still inviting everybody else to come. Si Nick Noledo, number 1 sa inibita yan, pero busy yung schedule na. Meron daw siyang trip sa US during that time to do fundraising. So, okay. hopefully, baka somebody else from his organization Okay. can join us. But, kasi hindi naman pwede walang tech conference event na wala si Nick, di ba? Oo. Yung surpass. Oo, dapat, di ba? Sige, Yun ang pinaka-big. meron ba tayong mga discount for the tickets? Meron tayong discount, yes. Yeah, so, for the month of May, may special tayo. 30% off po tayo ngayon. So, 30% off. Tapos, pag group of 4 or more, 35% off. So, Wow. ano yan? 2 days yan, International Resort Hotel, kasama yung buffet lunch, saka all snacks, and wonderful speakers. Mga more than 20 speakers yan. May mga workshops pa tayo. So, ano yan? Kung 30% off, it's about 7,700 pesos po per person. Okay. Yun. And mura lang yan kasi alam ko sa Manila may mga one-day events na yun, 10,000. Oh, meron mga 10,000, gano'n, mga 9,000. Okay. But ang important thing is investment ito sa future. Yes. So, doon yung makikita yung mga Kailan ka pupunta na Manila, business. Tina? Ako mismo, Oh. kasi mag-fundraising trip din ako sa labas. So, may press launch kami dyan sa June sometime. Si Dave okay. Overton, yung chief geek Okay. natin, ang pupunta dyan. Tapos, mag-feature tayo ng mga startups na startups that were helped by Geeks on the Beach, like Okay. Innovantage and Zipmarch and everybody else. Okay, Tina, salamat ha. Pagkano, daan ka rito Okay, ha. thank you so much. Okay, sige, bye-bye. Thank you, Okay. Tina. See you soon. Thank you. Okay, bye-bye. Alison, bye-bye. Yan. Ma'am, malapit na yung Gigson. Pupunta ako eh. Kailan ba yun? Sa August 21. August ulit. Baka pwede naman sumama dyan. Pwede naman eh. Sumama Pag-usapan natin. kayo. Sige. Ngayon, pakilala na natin, Ross, yung bisita natin. Yung ipopromote natin. Oo. Sige. O, kanina, di ba, pinag-usapan natin yung... Sige. Start na ba? Yeah. Kanina pinag-usapan natin yung logical side of the brain, di ba? Yung meron ding creative side, di ba? Yes. So, nandito tayo ngayon. Meron kasi magkakaroon kasi ng art competition. Ngayon, ang gagamitin nilang medium, hindi yung standard na oil or watercolor. Ang gagamitin nila yung tinatawag na paper clay. Yes. Have you heard of it? Paper clay? Go. So, we have here the marketing manager of JNBM, si Miss Ida, who will tell us all about yung art competition and all about yung JNBM paper clay. Sige, go. Gusto ko yan. Good morning, Yes, Ida. so this is about JNBM Paper Clay National Competition. So we're gonna have this competition as part of the JNBM 10th year anniversary. So what paper clay means is this is something non-toxic modeling material. Yes, It's very safe for the kids. Yes. So the theme of this competition is about Yamang Sining, Yamang Dagat, which we're gonna be held in Resorts World.
So, yung registration namin, it already started nung May 15. Okay. So, that was yesterday. Yes, So, ang ongoing pa rin siya. So, I'm inviting everyone to join. This is going to be a fun and, a very creative experience for everyone. Until June 30 yung Until no? June 30th po to. Registration. And then, yung And then competition. you get to win 100,000 pesos. So, Just the major prize, Just diba? the Yung major prize. So, meron pang, I think, how many prizes ba? We actually have, yung first prize namin is going to be 100,000. Tapos, yung second prize po namin is 75,000. The third prize winner will be, they're gonna be given 50,000. Because we also have the People's Choice Award. Ito po yung sa website ng JNBM Paper Clay. So, they're gonna vote. And then, we also get to choose yung mga consolation prizes namin. We're gonna be given 10,000 pesos each. So, 6 sila. So, 6 consolation. Ang entry lang para sumali doon sa contest nila is 500 Just 500 pesos. pesos. At meron na kayong 5 big cups. Uh-uh. So, ito, you can actually do na Yung 5 big cups ng mga paper clay Oo. na different colors. Yung primary colors. Meron ako niyan. Meron ka talaga. Kaya alam ko, oo. Ayan, nakikita natin sila, di ba, sa mga malls. Yes, oo. Meron sa market, meron sa mega mall, and other... Actually, mabanggit ko lang. Sige. So, pwede tayo mag-register sa mga GNBM branches natin. So, meron tayo sa market ground level. Meron din po tayo sa SM Santa Mesa, 2nd floor. SM Manila, 4th floor. SM San Lazaro, 2nd floor. SM Mega Mall, 4th floor, atrium. SM Fairview, ground level. SM Pampanga, ground level. SM Clark, ground level. SM Santa Rosa, ground level. Also, pwede rin po sila mag-go through sa online natin registration at JNBM Paper Clay. www.jnbmpaperclay.com. Ayun. Yes. Para makita nyo, Arnie and Ellison, may sample silang dinala. Yes, may dala po Actually, kaming send nyo na yan sample. Oo. Marami. May ganyan ako. Bigyan mo sila. Oo. Tabot mo sa kanila para pakita na nila. Habang tinitingnan niyo po, mabanggit ko lang po. Sige. Yung eligibility lang nung mechanics lang, okay. mechanics lang. So, okay. Oo, naglalaro kami. Naggaganito ako. Nagaganito. Tapos ito ba iniinit ba? Ay, hindi na. po, Hindi na. ready na yan. Tinutusok-tusok Ready na kagad. yan. Mystic, oh. Tapos, Ano to, yan ay yung mga for kids lang eh. Pero yung sa competition nila, pang Advanced professional kasi talaga. yan. Mas malaki ang size, tsaka marami yung mga paper clay. Okay. Opo. So, yun nga po. So, to join, all Filipino citizens po who are 18 years old until up to 25 years old. Tapos, pwede na po nga sila mag-register dun sa website, JNBM branches, na nabanggit ko po earlier. Tapos, the professionals and non-professionals are eligible to join the competition po. Tapos, for only 500 pesos, you get the 5 cups. And you could be able to do yung size po natin na allowed is not smaller than 36 by 48 inches and not bigger than the 48 by 60 inches po. Okay. Kailan yan? It's going to, actually, the registration started yesterday na po. So, May 15. May 15 hanggang June 30. Hanggang June 30. Pero ang competition The competition is... proper, yan na po yung May 15 until June 30th. Tapos yung exhibit of ng mga winners natin, yung mga winning entries, that will be on July 11 hanggang 18th po sa Resorts World Manila. Tapos yung pinaka-awarding po natin ng grand winners natin sa Resorts World Manila din po on July 19th. Okay. Salamat. Thank you, Ida. Salamat Very dito. much At least malalaro namin ng anak ko. Yes. Marami yan. Ang ganda. Sige. Thank you, So, Ida. Thank you. pwede naman po rin sila kumuha ng registration form dun sa Online. website Yes. natin. Okay. And any JNB and Paper Toy Company Okay. branches. Okay. Thank you. JNB. Salamat. For having me here. Salamat, Ako, Ida. Maraming Ida. Salamat. Thank you so Salamat. much. Of Okay. course. Thank Sige, you. ma'am. Yung isang guest pa natin, ma'am, nandito. Na phone patch, no? Phone Yes, patch ulit. yes. Phone patch. So, introduce mo naman, nasa linya na. introduce na po natin si Dr. Erwin Enriquez. Siya po ang project leader ng cost-effective manufacturing using printing fabrication technologies for energy generation. Ayan, so under Picari project din po ulit to. Magandang umaga, Doc Erwin. Hello? Doc Erwin. Hello. Ayan. Yes, good morning po. Erwin Enriquez. So, Doc, ano po ba itong Erwin? How would we call you, Doc? Yeah, Doc. just call me Erwin. Erwin, pare si Luida, no? Erwin, ano po ba itong cost-effective manufacturing
fabrication printing, something like that. So ano po ba ito? Kasi di po ba uso na ngayon yung mga inkjet printer? Yes, 3D printing. 3D printing, ginagamit na siya pati sa pagkain. Pero meron ding pwede siyang paggamitan sa paggawa ng mga electronic devices. So, ngayon yung mga computer chips or yung mga integrated circuits, they're manufactured using a different technology, emerging technology na rin na gamitin yung inkjet printing to make devices. Ganun pala yun. Pwede na rin pala mag-print ng gano'n. Pero emerging pa din po ito. So, nag-umpisa na siyang gamitin para makagawa ng mga screens na pwedeng flat. So, in the future, ang mga labels siguro ng mga packaging materials, baka electronic na rin siya, pero flat siya kasi inkjet printed. Wow. So, baka susunod tao na pwedeng print. Sa proyekto na to, it's a collaboration with Ateneo de Manila University, yung my university, and University of California, Berkeley. Ang ka-collaborator po namin doon ay isa sa mga nakikilala sa buong mundo. World-renowned siya in printing technologies for devices, electronic devices. Ano na po ba yung sample na na-print na natin? Kami po, sa project na to, nag-umpisa po kaming gumamit ng printing technology para makagawa ng bagong solar cell. Bagong solar cell? Solar cell po ngayon, silicon-based siya. Kung alam naman natin, fragile siya, pwede siya mabasag. I mean, nakagawa na po tayo dito sa Pilipinas, sa laboratorio natin dito? Nag-uumpisa pa lang po kami explore yon. So, ang matututunan namin sa proyekto na to, kasama si Professor Vivek Subramanian sa Berkeley, kung paano namin magagamit yung printing technologies niya, kunyari gamit ang inkjet printer, para makagawa kami ng mga solar devices na parang printed lang din. Ganun ba? Pero yung bulk po ng application nito, ano po ba yung mga targeted na industry kung saan gagamitin to? Para sa project na po ng Picari, ang habol namin, gamitin yung technology, yung printing as a manufacturing tool para sa mga devices na magagamit sa solar cell. Kagaya nga po sinabi ko, ginagawa namin, gusto namin printable yung solar cell. So yun, so isang target industry will be the energy sector. So kung makagawa kami ng solar cell na mas mura kaysa sa current technology, mas marami tayong paggagamitan ngayon nito. Malaki po ba yung ibabawas niyan sa halaga nung materyales na ipiprint sa kanong bibilin na gawa na? Yun po yung yung potential nito kasi ang printing as a technology is a cheap manufacturing process. Hindi katulad ng mga ilang percent po, Doc, yung yung ibababa nung presyo? More or less? So ngayon hindi ko po masabi pero it will be lower than 50%. Lower than 50%. Wow. Di ba? Maklase. Malaking bagay ang may tutulong po niyan, no? Kasi mura naman po talaga yung inkjet printing as a technology. Kaya magagawa ng malaking factory para sa silicon, for example, silicon photovoltaics. Pero hindi po naman target niya project na to, ipalitan yung silicon kasi meron siyang niche application. For low light conditions, pwede siya. Meaning indoor, kasi minsan yung mga malalaking solar cells, kailangan talaga yan sa labas kasi mas mataas yung power generation niya. Pero for indoors, for low light conditions, mas maigi yung bagong photovoltaic or solar cell technology na printable. Kung sakali po ba, nalaman ko yung technology na yan, po pwede ba ako magtayo ng sarili kong printing na ordinaryong tao lang bibili ng hardware tapos kaya ko na mag-produce? In the future, posibleng ganun po yung hinahantungan nitong technology na to. Kasi kagaya ng 3D printing, pwede na kayo kung meron kayong picture nung tornilyo, pwede yung print ngayon. In the future, kung meron nakadevelop na kami ng mga inks na ipiprint nyo kasi maraming inks pa yun na ipiprint. Pag na-print nyo, pwede na kayo mag-print na sarili nyo solar cell. Ganun. Theoretically, yun po yung... mga ilang taon na lang po ba ang hinihintay natin, more or less?
Ay, hindi ko po masabi. Pero nakakatuwa na kung pa ito pag-uusapan natin 10 years ago pagtatawanan kita, Doc. Opo. 'Di ba? 10 years ago. Kung 10 years ago pagtatawan, sabi mo gagawa ako ng printing na ganito. Medyo sasabihin ko, okay ka lang, Doc. Pero sa ngayon may katotohanan eh. Di ba? Oo, 3D printing nakikita na. naman natin na yung malalaking billboards naman printed na rin po yan. Dati pinipintura pa siya. Pinipintura na isa-isa, no? Di ba? So, kaya malaking kamurahan. Pwede nang mag-print sa bubong o pwedeng lona na rin siya. Baka yung in the future, maisip na rin natin yung mga billboards natin, baka solar powered na rin siya. Kung makaka-print talaga tayo ng, which is what we are targeting. Hindi lang naman po kami nagre-research dito, buong mundo nag-imbestiga kung paano mapapamura ang solar cell technology. And isa sa mga competing emerging technologies, yung solar cell na pwede mo siyang i-print or paintable. So, ang i-develop dyan yung mga ink formulations para makagawa. Na-imagine nyo na po ba kung sakaling ipiprint natin yung pintura ng kotse? Hindi na natin kailangan ng baterya ng kotse? Meron pong, actually, may tama po ba? Labas na ganyan na balita na even yung buong pintura ng kotse, nakaka-save siya ng energy or pwedeng battery, pwedeng solar. So, yung mga, in fact, sa isang international conference na attendan ko, may mga car manufacturers, researchers, na nagre-research din sila sa ganitong teknolohiya. Isip ko nga kung bakit. Yun naisip ko na in the future, gusto nila makatipid sa gasolina. So kung pwedeng solar, yun, magagamit mo yung bubong ng kotse. Yung bubong yun, di ba, mainit sa mainit pagpasok mo. Lahat ng nasasagap niyang liwanag na araw, pwede mo i-convert to energy. To energy, yes. Magkano po ang budget nito? Yung budget po namin malaki kasi dahil ang CHED Picari po ay may malaki dito yung capacity building para sa researchers sa Philippines. So, ang malaking budget pa namin dito ay mapupunta sa mga equipment. Sa equipment. So, yes, kasi this is... Yan yung yan po ba yung mga printers? Printers, saka yung mga instrumento para makita namin kung ano yung piniprint namin. So, ang budget po namin sa mga equipment ay umabot ng 30 million. 30 million. Almost 30 million. Meron na po ba mga printer na nandito sa Pilipinas o parating pa lang? Para dito po sa research na to, orderin pa po namin yung printer. Okay. Sige, Doc. Wala akong masabi, ma'am. Ma'am Marnie, ang masasabi ko lang daw, wow. Wala na nga lang ako dito. Kakakakinig. Diba? Meron na palang ganyan mga projects na, kasi kung titignan mo lang, Doc, parang hindi siya masyado nakakano, pero pagka in-interview mo tapos inalam mo kung ano yung project, pwede, di ba? Oo. Bali lang po kayo sa group. Sa Philippines, ang grupo po namin, mga 8, sa total 14 kami. Meron na po ba ngayon nasa Berkeley na? Wala pa po ngayon, pero may isa pong nakabisita na. Tapos kakatapos lang namin ng lecture ni Professor Subramanian. Binroadcast namin siya sa iba-ibang sites. Kaya hindi ako makapunta ngayon yan. Okay lang, Doc. Okay lang po. At least, na-discuss natin siguro some other time. Pwede po kayo magpunta rito sa studio para at least ma-discuss po natin yung project nyo. In detail. Yes. Mga eco-friendly pala itong mga kasama sa project ng Picari, no? Doc, pwede po ba namin kayo mabisita minsan sa UP? Makita namin yung equipment. Sa Ateneo. I'm sorry, sa Ateneo po. Sa Ateneo kami. Pwede po namin kayo mabisita doon? Opo. Sige. Sige po, medyo kunulang lang po tayo sa oras. Sige, Doc. Maraming salamat po ulit. At sa susunod po, sana makapunta rin po kayo dito sa aming stasyon. Sige, salamat po. Good morning. Thank you. Good morning. Ma'am Marnie, ano masasabi mo? Wow. My goodness. Di ba? Mula sa printer, mula sa pintura, mag-absorb ng energy, mag-create ng energy. Yes. Dun sa sensors, di ba? IC.
3 millimeters, isipin mo, pwede mong ihalo rin sa pintura. Screen-printed solar cell. Di ba? Ang galing! And the future is here na, di ba? Totoo nga pala na kahit na anong ma-imagine mo, posible. Oo, di ba? Baka sa susunod yung project nila na pagpipinturang ganito, pwede gawing solar cells na. Well, mind-powered na. Hindi na wala ng stick. So, yung mga napapanood talaga natin na sci-fi na Oo. Nangyayari na, ma'am, di ba? Yeah. May basis lahat yun. May basis. Oo. Yeah. Diba yung printing, napanood ako yung parts ng mga body, heart, pwedeng i-print eh. Siguro pa, after this, pwede na. Ngayon, huli na lang. Pag-usapan natin si Manuel. Oh, sino ba si Manuel? Ayan, wala niyo, ma'am. Si Maghihintay Ako. Abangan nila, Manuel. Oh, meron That's kasi, May 22. May revelation daw sa May 22 sa EDSA Shangri-La Hotel. Oo. Ngayon, meron may nakikita tayo kasi mga billboard located in different parts of Metro Manila. EDSA Recto, nakalagay, Maghihintay Ako, Manuel. Oo, sa NLEX, SLEX. Merong ganung billboard na napakalaki. Papapalitan ko sana, Maghihintay Ako, Ellison. Diba? O, Sino kaya yung inihintay ni Manuel? Babae ba? Ang tanong, sino yung Manuel? Oo. Tao ba yun? Saka, ano ba hinihintay niya? Akala ko yung Manuel baka si Manny Villar diba? o Manny Pacquiao sige. o Magilina. Sasabihin natin niya sa susunod na Sabado, kulang na tayo sa oras. Sige. Maraming salamat po dito po sa Bigatin Radio sa Radio Inquirer. Next Saturday po uli, makinig po kayo uli. Mamarni. Maraming salamat din. Nako, talagang may pag-asa ang bayan. Oo Lagi naman. po tayong makinig sa Vigatin, Victory and Governance, and through Information Technology Network. Bye! Thank you! Bye-bye! What's up, Pilipinas? Ito po yung pambansang vlogger, Ross Del Rosario. Nagpapaalam muli sa Sabado, susunod uli, 10 to 11 a.m. dito sa Radio Inquirer. Baka naman may gusto kang ibenta. Log on na sa vigatentrade.com. Nasa internet na, nasa radyo pa. Basta Viga. Vigatin sa Radio Inquirer 990 AM. Radio Inquirer. 990 AM. Mahigpit ang pagpapatupad ng batas ng Indonesia, lalong-lalo na pagdating sa illegal drugs trade. Ang tanong dito, Jake, ganyan ba ang pwede nating sabihin sa ating sariling bansa? Ganon ba tayo kahigpit sa mga foreign nationals? Wala tayong death penalty kasi. Kaya nga, caught sa pagda-traffic ng drugs? Nakakatakas sa Bureau of Immigration. Attorney Acosta, lahat nakatingin kay Maria Cristina Serio. Ano ba ang kwento niya na dapat malaman ng sambayan ng Pilipino? Gusto niyang magkaroon ng due process at malinis ang kanyang pangalan. Sinasabi niya, hindi siya illegal recruiter at hindi siya nag-recruit ng mga tao. At si Mary Jane ay kasama lamang sa Malaysia dahil humingi lang sa kanya ng tulong na makapangipang bayan. Ako ang kini-question ko lang kay Presidente. Ay, sana nung paglilitis ni Mary Jane, nandun ang embahada, yung abogado at saka yung kanilang translator. At saka, hindi ho tama yung sinasabi na nakiusap si Presidente kay Indonesian President noong 2011 kaya nahinto yung pagpatay.